Bago nga pala tayo magsimula sa content natin, sa mga bagong nakakapanood dito, ako nga pala si Sai TV at gumagawa ako ng mga printing content, tutorial at mga ideas. At every first week of the month, gumagawa nga pala ako ng videos kung saan nagkakaroon tayo ng price checking ng mga materials dito sa ating printing business. At sisimulan natin yan sa mga printers. Pero bago natin simulan, may nag-comment nga pala sa atin dito. Sabi niya, legit laging sira ang Epson, palaging nadadala sa repair. Eto mga tropa, no, napakarami kasing factor kung bakit nasisira yung mga Epson printers ninyo. Kaya kailangan marunong din kayong mag-ayos at alamin nyo yung mga maintenance ng lahat ng mga printer na ginagamit nyo, yung hindi yung gamit lang kayo ng gamit. Pero anyway, lahat ng mga printers kahit anong brand, masisira at masisira yan at gagawa natin ng topic yan sa susunod. Pero magsimula na nga tayo sa topic natin kung saan i-check natin yung mga presyo ng mga printers sa online. Wala tayong babanggitin dito na kahit sinong Poncio Pilato na nang uuto. At eto na nga, Epson 121. Kung talagang medyo budget meals ka pa lang, napakaganda talaga na itong printer na to. Pero napakarami mong gagawin na tricks para maging magkasundo kayo na itong printer na to. Nandyan yung dugtong method, nandyan yung tatanggalin mo yung shark teeth. Pero once na makonquer mo yun or malaman mo yung mga trick, talagang magkakasundo kayo neto. Pang matagalan talaga. Napakamura na itong printer na to. Almost 5,000 siya kapag ka naka-sale or minsan 4,000 mabibili mo siya. Pero sa ngayon, nagkakahalaga siya ng 6,000 dito sa online. Ang kagandahan lang talaga mga tropa, kung bibili kayo sa online, meron kayong mga vouchers na magagamit. At kung iisipin naman ninyo yung mga warranty, ganun din yan. Same as may physical store din yan. Yun nga lang, syempre kontakin mo pa rin sila. Pero I highly suggest na sa online na lang din kayo bumili. Less hassle pa. Yung mga warranty na yan, huwag nyo nang asahan yan. Talagang mahahassle pa kayo yan. Sinasabi ko sa inyo. Sa susunod, gagawin ulit natin ng topic yung tungkol sa mga warranty. So nakikita nyo nga dito, Epson 121 ay 6,000. Kung may voucher yan, makakabili kayo dyan ng mga 5,000 or mga 4,000, mga ganyan. Depende sa mga vouchers na makukuha ninyo. So etong printer na to, pwede siyang sublimation, pigment, or using original ink lang. And mag-move forward tayo sa kahit papano medyo maganda na dito sa ating printing business. Ito yung Epson 3210. Napapansin ko medyo tumataas yung presyo ngayon netong mga printer na to. Sa tingin ko tumataas yung demand ng mga printer na to at humihina yung supply. So eto, previously or before, mabibili mo lang to ng mga 7,000. Ngayon, nakikita ko, nasa 9,000 na siya. Pero kung may mga voucher ka nga, mabibili mo to ng mga 8,000 something. Yung original price kasi niya, nasa around 8,700, mga ganyan. So, eto, nakalagay dito, eto yung pinakamura na mabibili mo, 8,700 dito sa store na to. So, antayin nyo na lang na magkaroon ng mga sale ngayong month para makabili kayo. At sinasabi ko nga sa inyo, lahat ng mga binabanggit ko dito na mga printer, ilalagay ko sa description yung link para doon na lang kayo bumili para hindi na kayo maligaw-ligaw pa. Pwede rin tong pigment at sublimation, etong Epson 3210. And mag-move forward tayo dito sa printer na to, etong Epson 5290. Sa mga nagtatanong, eto nga pala yung gamit ko na printer, Epson 5290 para sa aking document printing. Sa mga photocopy, Xerox, print ng mga document, and minsan sa mga picture. Original ink lang yung gamit ko at nabili ko yung printer na to before, 11,000 ko lang siya nabili dahil nakagamit ako ng voucher. Ito talaga yung kagandahan kung sa online ka bibili. So sa ngayon, nakikita natin dito, nasa 14,000 na yung pinaka presyo niya. Pero kagaya nga ng sinabi ko, may mga voucher na makukuha kung sa online kayo bibili. Pwedeng sa Shopee, pwedeng sa Lazada, it's up to you mga tropa. Kung makakakuha kayo ng voucher, nasa description lahat ng link. Kahit na mga Shopee, meron akong link dyan. I highly suggest sa inyo, bago kayo bumili, mag-claim muna kayo ng voucher. Kasi mas maliles nyo pa to. Maaring makuha nyo pa to around 13,000 or 12,000. At sinasabi ko sa inyo, etong printer na to, malapit na tong maubos. Etong Epson 5
5290 kasi meron na silang bagong model na Epson 5590 at yung kinagandahan lang nung Epson 5590 dito sa Epson 5290, mabilis siyang mag-print ng kahit papano. Pero when it comes sa overall mga tropa, mas gugustuhin ko tong Epson 5290 dahil wala pa siyang maintenance box. Sa mga hindi alam kung ano yung maintenance box, i-search nyo na lang mga tropa sa mga previous ko na upload kung ano yung maintenance box. Pero inuulit ko, sinasabi ko nga sa inyo, hanggat meron pa netong printer na Epson 5290 at kung balak nyo mag-start ng printing business ngayong taon na to, kahit pa paano napakaganda na talaga na ito. Solid kasi ito talaga yung gamit ko. Although hindi ganun siya kabilisan mag-print, pero kaya niya makapag-photocopy ng long kasi itong printer na Epson 3210, although 3-in-1 printer siya, pero hindi niya kaya mag-Xerox ng long. So ito meron siyang ADF capability. And mag-move forward tayo sa Epson Workforce na mga models. So, etong mga workforce printer na to, napakaganda din neto. Pwede din siyang sublimation and pigment. Pero medyo meron siyang kamahalan. Kung magsisimula ka talaga ng printing business, as in yung kukuha ka ng pwesto na rerentahan mo at meron ka naman talagang budget, eto na talaga yung bilihin mo. Kumbaga, pangrat-ratan siya kasi napakabilis niyang mag-print. Etong Epson 5290, aaminin ko sa inyo, okay na rin yung printing speed niya. Pero when it comes sa pag-photocopy or yung pag-Xerox, medyo may kabagalan siya. Sa pagkakaalam ko, yung speed niya parang 8 or 5 IPM lang yung kanyang speed. Pero sa mga ganito, mga Epson Workforce printer, talagang mga mabibilis. At etong Epson Workforce 5790, 3-in-1 printer din siya. Meron siyang photocopy, Xerox, and print. Goods na talaga pang business. Meron naman tong automatic document feeder din. Medyo mahal nga lang talaga. Nung unang month or unang taon, previous month or previous year, nakita ko to at binlog ko to. Hindi pa to 30,000. Ngayon medyo tumaas na. Kasi tumataas talaga yung demand at kumukonti yung supply at nagkakaroon ng mga bagong models. So etong lumang models na to, Epson 5790, nakikita ninyo 30,000 na. So etong isa, dye ink, at etong isa naman ay pigment ink. Pero kung bibili kayo dito sa mga Inkrite, ang bilihin nyo na lang etong dye ink, tapos palitan nyo yung ink nila, gamitan nyo ng kuyi, mas makakatipid kayo. At kung makikita nyo naman, yung ibang models dito ng workforce printer mas mura, kasi etong mga models na to, as is pa siya. Kumbaga, hindi pa siya chipless na tinatawag. I mean, original ink lang yung pwede mong gamitin dito, hindi mo siya pwedeng gamitan ng mga alternative na ink na mga mura. So, kaya makikita nyo dito, medyo mas mahal. So, ang pinaka-tip ko sa inyo, bumili na lang kayo ng original na Epson, tapos tsaka nyo siya ipa-chipless. Maghanap na lang kayo ng technician na legit. Sa pagkakaalam ko, yung pag-chipless gagastos din kayo ng para mga 5,000 ata. Kahit pa paano naman siguro makakatipid kayo kung ganun yung gagawin yung diskarte, 'di ba? Basta maghanap lang kayo ng technician na legit. Etong Epson 5390, single print lang siya. Wala siya nung mga photocopy. Ito, 'di ba nakikita nyo meron siyang photocopy. Ito, print function lang talaga siya. 'Di ba? So, meron tayong mga vlogs tungkol din dito sa mga workforce printer, and sa mga nakakapanood sa akin, napakarami na ring nakapanood at bumili na sila ng mga workforce printer kasi nababagalan din sila dito sa Epson 5290, pero meron naman talaga silang budget. Talagang goods na goods talaga itong workforce printer. At sa mga hindi naman fanatic ng mga Epson printer, kung gusto nyong pasukin ang printing business, eto naman yung Canon na continuous ink. Napakamura lang neto, 5,000 or minsan nagsisale pa to ng 3,000. Pero sasabihin ko nga sa inyo, lahat naman ng mga printers may mga kanya-kanyang depekto. At sa mga printer na kagaya neto ni Canon, meron siya mga cartridge, meaning yung kanyang pinaka-printer head, kagaya pa rin nung mga sinaunang style, yung tinatanggal yung cartridge, pero meron na siyang continuous ink system. Pero mga tropa, nagbabackfire yung kanyang ink. Ibig ko sabihin, yung kanyang hose, kapag medyo hindi mo siya ginagamit, umuurong yung pinaka-ink. Kaya ang nangyayari, yung mga hose,
or yung pinaka-host niya nawawalan ng ink, nagkakaroon ng patlang-patlang. Ayan yung mga experience ko sa mga ganyang printer. Pero kayang-kaya nyo namang i-repair yon mga tropa. So etong printer na to, mga Canon or mga brother, hindi siya pwedeng gamitan ng pigment ink. Talagang as is lang siya. Kung ano yung original ink na gamit mo, yun lang yung gagamitin mo. Inuulit ko, original ink lang yung gagamitin mo dito at dye ink. Pero nasa sa iyo pa rin kung gagamitan mo siya ng mga alternative na ink, meaning dye ink pa rin siya na compatible for Canon. Kasi hindi sa kanya pwede yung mga pigment ink. So, ayun, nakikita nyo naman dito yung mga presyo, 4,000, 5,000, 599, 'di ba? And move forward tayo sa mas mataas na model ng Canon, etong Canon G2010. Parang katapat din siya netong Epson 3210. Ayun nga lang, etong Canon as is lang siya dun sa ink niya. Hindi siya pwede ng pigment ink. Pero ang kinagandahan kasi netong mga Canon, kayang-kaya niyang i-accommodate yung mga makakapal na photo paper, yung mga makakapal na media. Downside lang niya, hindi siya nga pwede ng pigment ink. Ayun lang yung kinagandahan nito ni Epson, napaka-flexible niya sa mga alternative na ink. So nakikita nyo naman 8,200, 'di ba? So kung hindi kayo fanatic ng Epson, go for Canon, nasa sa inyo, or go for brother, 'di ba? So move forward tayo dito sa Canon G4010. Ito yung parang kapantay or ka-level nito ni Epson 5290. So meron din siyang nakikita nyo na ADF at i-refresh lang natin, tignan natin yung parang pinaka-presyo niya at makikita naman natin 10,000 lang. So kung hindi kayo fanatic netong Epson 5290 na makikita nyo medyo may kamahalan, go for Canon, nasa sa inyo. Pero ako talaga, para sa akin, Epson talaga ang pinaka the best sa printing business natin. Although mas mura to, pero medyo mas mabagal siyang mag-print, 8.8 IPM. So kung hindi ako nagkakamali, etong Epson 5290 nasa 10 IPM yung kanyang printing. Medyo matagal nga lang talaga to when it comes sa mga photocopy. Mabagal siya, parang nasa 5 IPM lang. Although mas mura to, pero para sa akin, Epson pa rin number 1. Pero depende sa mga makakapanood kung ano talagang trip ninyo or kung anong nag-come up sa mga research ninyo. Eto no mga tropa, yung mga pinagsasabi ko dito, mag-set aside din kayo ng paniniwala na yung tipong hindi kayo masyadong, kumbaga 80% lang yung paniniwalaan nyo sa akin or 50%, nasa sa inyo pa rin to decide kung anong printer yung mga gagamitin ninyo or kung anong models. Ako, konting guide lang to. Kayo pa rin talaga ang pipili, 'di ba? Nasa sa inyo pa rin talaga ang huling pagpili. Mag-move forward tayo dito naman sa brother na printer. Eto, sobrang selan na mga brother printer, mga tropa. Hindi ko sinisiraan ang brother printer. Sinasabi ko lang talaga yung facts, yung katotohanan. Napakaselan netong brother printer when it comes sa ink. Talagang original lang talaga yung gamitin mo dyan. So sa mga nakakapanood ng videos natin, kung gumagamit kayo ng mga alternative na ink, good for you. Pero ang tanong, gaano ba kayo kadalas mag-print? Ilang beses ba kayo mag-print araw-araw? Kung sasabihin nyo na matibay ang printer ninyo, naka-brother, 'di ba? Gaano kayo kadaming mag-print? Nakadepende pa rin kasi talaga. Pero sa experience ko, sa mga tropa ko din dito, sa mga friendship ko malapit dito sa amin, talagang sobrang selan. Pero kung fanatic talaga kayo ng brother, go for brother. Next time, pag-usapan din natin yung mga technician kung bakit merong nabubuong sistema na yung si Epson daw ay sirain. Magkakaroon tayo ng topic niyan soon. So, nakikita nyo dito, 13,000 siya. Etong brother na to, eto yung parang medyo katapat neto nga ni Epson 5290 at neto ni Canon G4010, 'di ba? Ayan yung mga parang same design or same model. Etong brother printer, mga tropa, ginawan ko na to ng comparison versus Epson 5290. I-search nyo na lang sa mga previous kong upload at para makita nyo yung pagkakaiba nun. Pero sa ngayon, price check lang muna tayo, mga tropa. 13,000 yung pinakamura dito. Etong brother 720. Mga tropa, hindi ko na dito isasama yung price check ng HP na printer. Medyo magiging bias tayo. Kasi sa pagdating sa HP na
na printer, hindi ko may sasuggest sa inyo yan na for business eh. Kasi sa experience ko dati, napaka-pangit na itong HP. Talagang ewan ko lang ngayon din kung medyo nag-improve na yung technology nila. Kasi napakamahal dati ng ink niyan. Kung ipang business nyo yung HP na printer, baka wala na kayong tubuin, di ba? Siyempre, alam naman natin sa mga location ninyo, baka mabababa yung print. Pero sa amin dito, yung print dito 5 piso pa rin talaga. Hindi ako nagbababa doon. Magkakaroon din tayo ng price check or isi-share ko sa inyo kung magkano na din yung singil-singil ko sa mga printing ko dito. And sa ngayon, eto na muna yung vlogs natin. Bukas siguro yung mga materials naman yung ipa-price check natin. Napapansin ko netong mga nakaraang buwan, tumataas na talaga yung mga materials ng pang-printing business. Ewan ko kung ako lang yung nakakapansin, no? Kaya ginagawan nga din natin to every month ng vlogs para makita pa rin natin. Kasi once na nandiyan ka na sa printing business na yan, parang wala ka ng time na i-check yung mga printer na presyo. Kaya ginagawan ko pa rin ng mga price na ganito para sa mga bagong makakapanood, hindi sila makabili ng mga 10,000 pesos na ginintuan na printer head, 'di ba? Or ginintuan na Epson 121 para hindi kayo mauto for awareness itong mga videos natin. So, siguro dito na natin tapusin tong vlogs natin na to. At least kahit papano na i-share ko sa inyo yung mga printer or mga presyo dito sa online. So, kung may mga katanungan kayo, comment down below. Sa mga gusto mag-avail ng mga template natin, meron tayong one-time payment at talagang sinasabi ko sa inyo, good investment yung mga template na yan. Kasi isang beses nyo lang siyang babayaran. So, dito na natin tapusin. Like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan. At lagi ko sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay dama